Ang gubat na may hininga. Sa pinakadulo ng baryo ng San Isidro ay may isang gubat na bihirang pasukin ng sinuman. Tinatawag ito ng mga matatanda na gubat ng may hininga, sapagkat ayon sa kwento, ang hangin doon ay hindi basta dumaraan, ito raw ay humihinga, tila may sariling buhay. Lumaki si Lyra na naririnig ang babaalang iyon. Huwag kang lalapit sa gubat, sabi ng kanyang lola tuwing gabi, habang nagbuberde sa ilalim ng gasera. Hindi lahat ng naliligaw doon ay nakakabalik na pareho. Ngunit dumating ang panahong hindi na sapat ang takot upang pigilan ang pangangailangan. Isang umaga, nagising si Lyra at napansin niyang wala na ang kanyang nakababatang kapatid na si Ivo. Bukas ang bintana, may bakas ng putik sa sahig, at sa lupa, isang daong kulay pilak na minsan na niyang nakita sa mga guhit ng matatandang aklat. Dahon mula sa gubat, hindi na nagatubili si Lyra. Kinuha niya ang lumang bag ng kanilang ama, isang kutsilyong di na masyadong matalim, at ang kwintas na may ukit ng araw, anting-anting daw ng kanilang angkan. Sa huling tingin niya sa kanilang bahay, alam niyang may bahagi ng sarili niya ang maiiwan, kahit makabalik pa siya. Pagpasok niya sa gubat, agad nagbago ang mundo. Ang liwanag ng araw ay sinala ng makakapal na dahon, nagiging gintong sinag na sumasayaw sa lupa. Ang mga puno ay napakatangkad, tila inaabot ang langit, at ang kanilang mga ugat ay parang mga daliring nakakapit sa lupa. May mga tunog, huni, kaluskos, bulong, na hindi niya matukoy kung hangin o tinig. Habang palalim siya ng palalim, napansin niyang tila sinusundan siya ng gubat. Ang mga daan ay nagbabago. Ang mga punong dinaanan niya kanina ay tila wala na. Ngunit sa halip na matakot, may kakaibang pakiramdam si Lyra, parang may tumitingin sa kanya, sinusukat ang kanyang layunin. Sa tabi ng isang ilog na malinaw na parang salamin, nakita niya ang isang matandang lalaki na may balbas na parang lumot at mga matang kulay lupa. Hinihinga ka ng gubat, sabi nito, hindi tumitingin sa kanya. Hinahanap ko ang kapatid ko, sagot ni Lyra, matatag ang boses kahit nanginginig ang dibdib. Kinuha siya ng gubat. Hindi kumukuha ang gubat, wika ng matanda. Nag-aanyaya ito. Ang tanong, bakit tumugon ang kapatid mo? Hindi nakasagot si Lyra, ngunit sa kanyang puso, alam niya ang sagot. Si Ivo ay palaging nakikinig sa mga bulong ng hangin, nakikipag-usap sa mga puno, at nagsasabing may naririnig siyang tawag tuwing gabi. Pinayagan siyang magpatuloy ng matanda, ngunit may babala. Hindi ka lalabas dito na ikaw pa rin. Ang gubat ay nagbibigay, ngunit may kapalit. Sa pinakasentro ng gubat, may isang punong mas malaki kaysa sa lahat, ang puno ng hininga. Sa ilalim nito, nakita ni Lyra si Ivo, nakapikit, tila natutulog, habang ang mga ugat ng puno ay marahang yumayakap sa kanyang mga paa. Tinawag niya ang kapatid, umiyak, nakiusap. Sa bawat salita, gumalaw ang hangin, bumigat ang paligid. At saka nagsalita ang gubat, hindi sa tinig, kundi sa damdamin. Ipinakita nito kay Lyra ang katotohanan, ang gubat ay nabubuhay dahil sa mga alaala, sa mga taong handang makinig. Si Ivo ay tinawag dahil kaya niyang marinig ang hininga nito. Ngunit si Lyra ang dumating dahil sa pagmamahal. Ang kapalit ay malinaw. Maaaring umalis si Ivo, ngunit si Lyra ang mananatiling tagapag-ingat ng gubat, tagapamagitan ng tao at kalikasan. Ang kanyang mga yapak ay magiging ugat. Ang kanyang hininga, magiging hangin. Sa huling sandali bilang tao, niyakap ni Lyra ang kapatid. Umuwi ka, bulong niya. Ako na ang bahala. Pagmulat ni Ivo, mag-isa na siya sa gilid ng gubat, hawak ang kwintas na may ukit ng araw. Sa baryo, may mga nagsasabing tuwing dapit hapon, may babaeng aninong nakatayo sa gilid ng mga puno. At kapag tahimik kang nakinig, maririnig mo ang hininga ng gubat, mahinahon, nagbabantay. At kung minsan, parang may tinig na nagsasabing, huwag kang matakot, may nagmamahal pa rin dito.